parang umpisa na po ng gyera. Oh, totoong gyera na po talaga. Panoorin niyo po si VP Sara. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president. Igas sa tagbeda. Ang ina yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Siya. Ay. Tayo ang mga tatin. Inikit nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Tanas? Padala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi! Admiral. She's been working with us for the longest time. We trust her. Sino yun? You sent me written instructions about money. Money. Millions a month. So si Admiral pala ang nasa likod mga kababayan talaga, no? Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Oh. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Utak na mukha! Ay, Admiral! Oh, sinet up siya ng Admiral, mga kababayan. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sirahin nyo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala ka kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, Admiral! may utos na ng pera sa DepEd. Oh, si Admiral ang nasa likod daw mga kababayan. Siya pala ang may pakana niya, envelope. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagbibigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Kung saan Ganito gagawin ninyo? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? Ngayon, wala na. And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives. Kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? Tapos andun na si Marbil, mga kababayan. Oh, susugurin na si Sara. At saka si And then sasabihin pa nila Naka-content sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility. Because nandito Mga buhaya. lahat ng mga spoiled brat mga crocodiles. sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho din ang Pabigat? pumatay sa akin? Hindi.
Eh, di ba trabaho ng BPSPG yun? Na may I just say, Tinanggal. binabawasan nila ng binabawasan araw-araw. Araw-araw. Na as if this office is not the second highest office in this country. And only because umalis ako sa administration. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Diba? After ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. May picture. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Multi-million. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila Set up. na kesyo taksil, Taxi. kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Ang mga Yung mga congressman Nag-nag. na yan, Mga nagigilid. kongresista, Ano mga sinasabi bayan. nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. trabaho lang. Wala Kailangan ko kasi sa namin ng pera. Mag-election na kasi. So may talagang may reward ba kababayan sila, no? Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joey Chua. Chua! Muntak. Ganyan. Ay. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Si BBM. Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo 20. ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? Liar. And then he said outright, yes. Yes. It's either he did not know what he was talking about, so incompetent, or he Incompetent. was lying through his teeth to get the votes of people. Grabe po mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.